nilabas ng SBP na kasama na si Kai Sotto sa practice ng team. Ito'y bilang paghahanda sa darating na window facing Jordan and Iran. Makikita sila Balti, 1GDL, at kung di tayo nagkakamali, si Tamayo Yanaka Green kasama si Kevin Kembao. Si Coach Tim Cone ang unang magiging masaya at sobra daw ang kanyang kaligayahan nang makita si Kai na muling mag-ensayo, kaya nabuhayan itong gilas sa pagbabalik ni Kai Ju. And dagdag pa ni Coach Tim Cone na mas gumagaling ang kanyang coaching kapag naandyan si Kai sa team, kaya malaking bagay ang pagbabalik ni Kai Ju dahil ginanahan at na-motivate ang ating coach in time bago magsimula ang mga games. Siguro ay hindi na magtatampo ang maraming Gilas fans sa pagbabalik national team ni Kai Sotto. Bagay itong si Jordan Clarkson ay napareact na sana nga rin na nakasama siya ngayong window kung kailangan na siya sa kapag wala siya sa national team. Pero sa ngayon thankful pa rin tayo dahil babalik ang sinasabing game changer ng Gilas Pilipinas dahil kita naman na mas mataas ang ating winning rate kapag meron tayong 7-3 and malaking boost din sa kanyang mga teammates para mas ganahang maglaro. And hopefully expected na matuloy na ang hinihintay ni Coach Tim na magsama si AJ at Kai. Well, lumalabas naman talaga ang laro ni AJ kapag nandyan si Kai Sotto. And even itong si Junmar Fajardo ay gaganahan. Lalo na't possibly ito na ang kanyang last ride sa national team. Bakit nga ba magandang desisyon ang ginawa ni Kai? Una ay naka-align pa rin naman sa kanyang dream na NBA ang paglalaro sa FIBA. Yes, maganda kung matuloy siya sa NCAA. Pero kung gusto niya ng exposure, instantly ay kayang ibigay yan ng FIBA. At kung titignan ng sitwasyon, we are behind the standings. At kung sakaling malaking maitulong ni Kai sa ating game sa Jordan at Iran, or even have a breakout game katulad ng ginawa noon ni Haddadi, ay malaking puntos yun sa international media at sa mga scouts na kailangan na makita ang impact ni Kai Sotto playing international games. Pag sinabing breakout, at least 30 points man lang. At kung hindi niya magawa, ay punuin niya ng rebounds, blocks at assist. Kaya again, instant exposure yan. At ang ikalawa ay yung sinasabi ni coach na game changer. Ano-ano nga ba ang ilang factors? Unang-una ay ang rim protection. Ang presence ni Kai Sotto sa ilalim ay magreresulta sa kalaban to change their shot, magdadalawang isip umatake, at mas maraming mahihirap na floaters ang bibitawan ng kalaban. Pangalawa, mas magiging dangerous tayo sa pick and roll. Malaking factor dyan ang mga guard katulad ni Deleano, Scotty or RJ. Yan hindi masyadong nabibigyan ng atensyon kala Junmar at AJ Edu. And now Kai Sotto na train niya kay Kawamura. Hopefully ay mas maging effective tayo this time sa pick and roll. And one more thing, magkakaroon ng flexibility. Dahil pwedeng gumamit si Coach Tim Cone ng iba't ibang kombinasyon ng mga forward. Sayang wala si Phillips pero nandyan si Tamayo or mag-4 si AJ Edu. And lastly ay pwedeng maglagay si Coach Tim Cone ng bigger lineup if ever kung kailangan. Yan ang ilan sa nakikita ni Coach Tim Cone at nakikita rin ng Jordan. Actually ay nabalita na doon ang kanyang pagbabalik sa national team. And so ganun lang, adjustment sa kanila at adjustment sa atin. Ang maganda sa ngayon, ito ang best timing para sa paglalaro ni Kai Sotto. At least we gave our best sa kabila ng ilang players na hindi makakapaglaro ngayong window.